Nakatago sa baybay ng Puerto Rico ang isang kalye ng mga abandonadong mansyon na iniwang mabulok sa katahimikan. Ilan sa mga residente na ang tingin ng bahay na ito ay dating pag-ari ng pinaka-kinatatakutang drug lord sa Caribbean, isang lalaking tumakas sa bilangguan, nagparetoke at nawala na lang bigla. Siya ay kilala bilang pinakamakapangyarihang drug lord sa Caribbean o gaya ng kinatatakutan siya ng mundo, si Junior Capsular. Pumasok ako sa mga guho ng kanyang imperyo at namangha ako sa aking nakita. Isang satanikong ritual? May mga buto ng ibon sila ron. Ano nga nangyari dito? Kumusta Ronin fam at welcome back sa channel. Ako si Steve Ronin, gumagawa ng epic ng mga pakikipagsapalaran. At ngayon, excited akong ibahagi ang unang exploration video para sa Puerto Rico series. Mga kaibigan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, inire-recommend akong pindutin nyo ang subscribe button dahil kalahati sa inyo na nanonood ng mga video ko ay di pa nakasubscribe. Kaya mag-subscribe na kayo, saglit lang yan at libre pa. Gusto kong magpasalamat ng malaki sa pagkakaabot ko ng 1 milyong subscribers. Napakagandang karanasan ang makarating dito. Gagawa ako ng mas malaking life update video kapag nakuha ko na ang gold play button. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga kaibigan. Di pa rin ako makapaniwala na may 1 milyon na katabi ng pangalan ko. Kung di nyo pa napapanood ang pinakabagong vlog, inire-rekomenda ko na panoorin nyo dahil ipinakikilala nito ang maraming lugar na na-explore ko sa Puerto Rico at marami pang behind the scenes na di nyo makikita sa mga exploration documentaries ko. Ngayon, kakaiba talaga ang lugar na ito. Sa mayamang baybaying rehiyon ng Puerto Rico, may nakita akong lugar na tila naipit sa panahon. Ang mga abandonadong mansyon sa isang kalye natatakpan ng mga baging at katahimikan. Hindi lang ito mga bahay, bakasyonan o ari-ariang winasak ng bagyo. Maluwak na mga estate ang mga sma ito. Bawat isa ay mas marangya kaysa sa nauna. Kahit walang opisyal na paliwanag kung bakit pinabayaan ang buong kapitbahayan, malakas ang bulong-bulungan na may kinalaman ito sa isang pangalan. Si Junior Capsula, na kilala rin bilang Jose Figueroa Agosto, ay dating pinakamakapangyarihang drug trafficker sa Caribbean. Isang dating mekaniko at driver ng raceboat, sumikat siya noong dekada 90 sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang imperyo ng cocaine na umabot mula Dominican Republic hanggang Puerto Rico at papasok sa Estados Unidos. Iniulat ko sa video na ito na ipinuhunan ni Junior Capsula ang kanyang kita mula sa illegal na droga sa mga ari-arian kabilang ang isang magarang tabing dagat na mansyon. Parang si Scarface siya. Sobrang sikat niya kaya kinailangan niyang magpa-opera ng mukha ng ilang beses habang tumatakbo sa mga pulis. Sa huli, nahuli siya ng mga pulis pero ginamit siya para mahuli ang iba pang malalaking kriminal at sa bandang huli ay pinalaya siya at mula noon ay hindi na siya muling nakita. Nakatakas siya sa kulungan noong 1900, naransyam gamit ang Peking Release Order at nawala ng mahigit 1 dekada. Ngunit sa paglalakad sa mga kalye ng mamahaling bahay na tila nakalimutan, mahirap hindi isipin na baka mas marami pa siyang pag-aari kaysa inaakala natin. Sige, mukhang dito tayo magsisimula sa gusaling ito. Nandito na tayo sa pinakadulo at parang naging restaurant ito dati dahil sa mga upuang nakakalat kung saan-saan. Mukha silang mga frame. Kasi may mga materialis dito na iniwan lang isang tumpok ng kawayan. Magaganda ang mga gusaling ito na maiisip ninyo at kung mapapansin ninyo talagang parang mansion ang gusaling ito. At iyon ay dahil gusto talaga ng may-ari na maging parang mansion resort ito. May mga baging na tumutubo kung saan-saan. Ngayon, siguro dapat tayong magsimulang pumunta sa direksyong ito. Medyo delikado, napapaligiran tayo ng aktibong kapitbahayan ngayon. Sa tingin ko, yung mga gusali doon, may mga nakatira pa kaya kailangan nating mag-ingat dito. Napakaganda ng disenyo ng hagdanan. Simulan na nating umakyat sa itaas.
Ayaw talaga nating tumapak sa nabubulok na kahoy dito. Talagang nakakatuwa kung ano ang ginawa nila sa railing dito sa hagdan, pero alam kong bahagi ito ng makinang panahi. Oh, heto na naman ang isa pang bar area. Sige, aakyat na tayo sa itaas. Dito natin makikita ang pinakamagandang tanawin. Hula ako, bawat palapag may sarili nitong maliit na bar. Alam mo, gustong-gusto kong pumunta sa bagong bansa kasi makikita mo yung ibang klase ng arkitektura. Ayos yan, parang may hugis toro dito. O kaya kabayo. Kasya ang buong grupo dito. Napakalaki nito, naiisip ko na pwedeng magdaos ng malaking party dito. Ano ba yan? Parang may nakikita akong aso doon. O baka pusa yun, may nakikita akong kung ano. Kinakampay niya ang buntot niya. Ano ba na yun? Maaring aso. Aso sa kalye siguro. Kailangan na nating tumawid sa damuhang to. Hindi ako makapaniwalang dumadaan ako dito. Kita ko, parang ang daming aso doon. Hindi ako nagbibiro. May nakita akong puti at kayumanggi. Mukhang mababait sila pero di mo tiyak. Iiwanan ko na lang ang gusaling ito. Yung pangatawang mansyon na ito or magang bahagi man ng money laundering scheme, hindi natapos na proyekto or taguan habang tumatakas ay may nakakatakot na kwento na baka hindi natin kailanman lubos na malalaman. Ngunit habang nakatayo ako rito, napapalibutan ng mga guho ng dating makapangyarihan at untouchable. Ramdam ko ang bigat ng lahat. Nandito na naman tayo sa Rabbit. Nandyan ang mga aso sa paligid. Kaya pupunta tayo ngayon sa ibang gusali mula rito. Wow, ang dami talagang kakaibang mga puno dito. May makita nga na si Nick Mother, hindi sila mga palm tree, mas malaki at mas maganda pa sila. Hindi ko maisip ngayon. Hinahanap ang pinakaligtas na ruta patungo sa mga gusaling ito. At subukang hindi makita. Nakarating ako sa isa pang gusali. Gusto ko talaga ang mga maliit na pond sa Harden. Malamang may mga koi fish dito dati. Tingnan mo mga estatwa ng leon. Mukhang pwede tayo pumasok sa loob. Grabe, katabi na natin ang main road. Pero hindi nila tayo papansinin. Grand piano yan. Siguradong hindi na yan gumagana. Nasira na yon. At ito pa ang isa pang bahagi nito. Maraming kasangkapan sa gusaling ito na iniwan. Parang check-in counter yan, pero kapag tiningnan mong mabuti, may kusina sa likod nito. Mayroon tayong bote ng distilled vinegar at heto ang Scotch whiskey. May natitira pa ng kaunti dyan. Siguro pati itong koleksyon ng mga bato. Maraming mga bato talaga dito. May ilan din sa mga ito na pininturahan ng spray paint, hindi alam kung bakit. Baka mga graffiti artist lang na naglalaro. Oh, ito ang kusina.
naman pang mga kahon na to. Sigurado ako na mga malalaking telebisyon ang laman nito dati. O baka na naman ang mga kasangkapan lang may na pwedeng kasangkapan. Nakasulat dito, kasangkapan. Aba, may graffiti pa. Ang graffiti ay laging magandang palatandaan. Kapag nakakita ka ng abandonadong lugar na walang graffiti, mag-ingat ka na. Siguro papuntaan yung mga ito sa iba pang mga kwarto. Ayos. Parang rinigan mula sa Naruto yan. Maganda ang kwarto. Sakto lang ang laki. Hindi naman talaga ganun kalaki. Sa tingin ko, lumang typewriter ito. At may kasama pang maliit na aparador. Sige. Diretso itong lumalabas papunta sa isang balkonahe. Mas malaki ito kumpara sa mga nakita natin kanina. Meron ding mga kagamitan at kama. Meron itong malaking sliding na aparador. And heto ang banyo. Tingnan mo ang tanawin mula rito. Sarili nilang pribadong balkonahe ito. Astig din ang disenyo sa kisame. Mukhang dati ay may klase ng chandelier dito. Pero tingnan mo itong mga bagay na ito, itong mga mural, mukhang gawa ng mga katutubong Amerikano. Baka mga katutubong Amerikano sila na dating naninirahan sa Puerto Rico at pagkatapos ay dumating ang mga Kastila at sinakop ito, mukhang salamin yon ng lumang San Juan. Hindi mo talaga pagsasawaan ang tanawin ng harapang tarangkahan. Mukhang nagkaroon ka ng pribadong kwarto dito. May tumulo lang sa balikat ko. Galing doon sa bagay na yon. Sana hindi yung bakterya na delikado. Pwede tayong umakyat pa kung gusto natin. Susubukan kong tingnan ang nasa taas. Kinabahan lang ako dahil walang sumusuporta dito sa ilalim. Pero may biga pala kaya siguro ayos lang. Bakit lagi akong ginagawang test subject? Sa tingin ko naman ligtas ito. Ayos dito sa taas, bro. Makikita rito ang isa sa pinakamagandang tanawin. Grabe na wala na yung mga hagdan. May maliit lang na kubo doon. Wala namang masyadong kakaiba. Sa tingin ko, oras na para tingnan natin yung gusali sa kabila. Talagang gusto ko itong mansion dito. Sa ngayon, ito yung pinaka-unique. Sana makahanap pa tayo ng iba na may mga gamit sa loob. Sa ngayon, parang wala masyadong laman yung mga nakita natin. Papasok na tayo ngayon mula sa garahe. Mukhang may pamilya yung mga tao dito. May stroller ng bata doon. O isang stroller ng sanggol. May mga natitirang gamit na ng mga tao dito sa loob. May mga plato pa nga na nakakalat lang doon. Mukhang ito ay dating banyo. Pero mukhang itong kwartong ito ay maring naging banyo rin. Iwasan natin ang maliit na butas na to. At nakarating na tayo sa ikalawang palapag.
Mukhang marami-raming mga kwarto dito sa itaas. Maganda yung isa, may maliit na balkonahe itong isa. Tingnan mo lahat ng mga ugat na yan. Mukhang ito ang naging master bedroom. Ang laki ng espasyo at pagpunta mo rito, pati na rin ang banyo na nakakabit dito na talagang malaki. Pero, ayan, nandyan ang bathtub. Isang bagay tungkol sa mga mansyong ito ay magaganda talaga ang kanilang mga balkonahe. Ayan ang mansyon na kakalibot lang natin. Yan ang gusali na hindi talaga natin nalibot dahil sa mga aso. Ginagamit nila ang gusaling ito bilang imbakan. May gumagapang baka butiki iyon. Uy, lumang makinang panahiyan. Grabe, ang laki ng pugad ng putakti dyan. Ito ang kusina. Sa lahat ng mansyon, ito na yata ang pinakanaayos na nakita ko. Ang weird. Ano meron sa mga mailbox na to? May parang higanteng gagamba sa isa sa mga yon. Pero buti na lang patay na yon. May iba't ibang bagay dito sa loob. Wala hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Siguro yung hagdanan kailangan mong umakyat mula sa labas. Sige, halos natapos ko nang libutin ang halos lahat ng gusali. Lumabas na may ilang gusali palang ginagamit tulad ng nasa itaas na palapag. Nalibot na namin lahat. Hindi ito abandonado, pero parang bago pa yung kotse pero may sira ang gulong. Kakaiba, ito ba yung kotse na sinasabi mo? Huh? Hindi, may isa pang kotse dito dati pero wala na ngayon. Sige. Hindi maganda ang patalastas na to para sa kotseng to, sinasabi ko. Sa susunod na bibili kayo ng kotse mga tropa, iwasan ang Mitsubishi. Huwag kayong kukuha ng Mitsubishi. At subukan ulit. Sa tingin ko malapit na tayo. Subukan ulit. Pwede ba akong umusad kung sa tingin mo ay ayos lang? Oo, subukan mong umusad para makita natin kung... Oo. Oh, sandali lang. Sige, handa ka na? Sa tingin ko gagana ito. Isa pa. Sige, sa tingin ko dapat gumana na yan. Dumiretso at kumanan. Handa ka na? Oh! Sige. Uy, salamat pare. Maraming salamat. Kaya ngayon. Hindi ko na itala ang kalahati pero halos naipit ako sa kanal. Halos kasalanan naming dalawa pero buti na lang nakalabas kami dahil sa lalaking yon. May dalawang tao kasi dito na gumagawa ng konstruksyon. Kung wala sila doon, baka na-stuck kami buong araw. Mga tao dito, pinapanood lang ang eksena. Siguro naaaliw sila.
Malapit kami nung ngayon sa mansyon na ito. Nasa dulo lang dapat ito ng kalsadang ito. Grabe, mukhang matarik ito. Sige, lahat, papunta na ako ngayon sa mansyon. Ayan na mga tol. Magsisimula tayo sa likod. Basag ang bintana dyan. Medyo natatakot ako kasi ang daming taon ng abandonado ito pero ang dami pa ring damo na naputol at natrim. Literal na bukas ang bintana dito kaya iniisip ko na maraming tao na ang nag-explore sa lugar na to. Marami ring graffiti sa buong mansyon na to. Sa tingin ko magiging ayos naman tayo. Nagsisimula tayo dito sa kusina at kitang-kita na agad na malaki at moderno ito. Gusto ko sana itong mansyon, maganda yung aisle at island na gawa sa marmol. Isa na namang basag na bintana. May mga tao talagang pumapasok dito. Grabe patik. Kaya ngayon papunta na ako sa pasukan ng mansyon. Ano yon? Parang entablado ang itsura. Lintek, ano yon? Sa tingin ko may ibon doon sa loob. Grabe, sobrang natakot ako doon. Baka pusa naman yun. Hello? May kutob ako na ibon yun. Pababayaan ko na sila. Sige, ang graffiti ay... Nararamdaman kong mas ligtas ako nito. Kapag sobrang linis, tiyak akong mababahala ng lubos. Tinakpan nila ang mga pinto pero tingnan mo, bukas na bukas pa rin yung salamin na bintana. Kaya ito ang harapang pasukan. May magandang pintuan itong gawa sa stained glass. Nakakalungkot lang kasi medyo sira na ito. Isa sa mga dahilan kung bakit medyo maingat ako ay dahil may mga chismis na ginagamit pa raw ng mga kriminal o ibang tao ang mansyong ito pero puro chismis at haka-haka lang naman iyon. Sa itsura pa lang, alam mo na may mga taong nag-vandal dito at talagang wala ng laman. Wala ka nang mananakaw dito, talagang isang bakanteng gusali na lang. Pero para sa akin, nakakabaliw ang kasaysayan nito. Yung arkitektura, disenyo at layout, isipin mo. Ang ganda talaga. Siguro ito na ang pinakamagandang lugar na na-explore ko. Ngayon, sobrang lawak ng espasyo bago ka makarating sa hagdan dito. Naririnig mo ang mga alon ng dagat. Sige, bago tayo umakyat, mag-ikot muna tayo at tingnan ang unang palapag. Medyo madilim dito sa kanto na to. May naiwan pa silang spray paint dito. Alosio, Alosia, Lali, Fabian, Gabri, Adrian. Mukhang isinulat lang nila ang mga pangalan nila sa pader. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko. Marami kang mga kwarto sa unang palapag. Pwedeng sanang ginamit ito bilang silid tulugan. Posibleng ito ang naging aparador noon. Pagkat pumunta ka rito at mas marami pang mga kwarto. Napakalaki nito. Mukha iyang dumi ng paniki. Sigurado akong maraming paniki dito tuwing gabi. Wow, may malaking walk-in closet dito at ito ang may banyo. May kasamang standing shower. Mukhang inalis na nila ang inidoro. Diyan na nagtatapos, diyan mismo ang dead end. Halos nalibot na ang karamihan ng unang palapag. Tara, akyat tayo sa itaas gamit ang hagdan, paikot lang. Isipin mo na lang ang mga bintana noong hindi pa natatakpan ng mga tabla. Tiyak na ang ganda ng tanawin ng dagat noon. Isipin mo naglalakad ka rito at makikita mo ang tanawin ng dagat. Gustong gusto ko yun. Naririnig mo pa rin ang tunog ng mga alon
Siguro dahil may ilang basag na bintana or baka hindi talaga inayos ang soundproofing dito sa mansyon na to. Maganda ang tanawin mo ng unang palapag mula rito at may mga rehas ka para protektahan ka. Puno na lang yun, hindi dumi ng ibon ng mga yun. Sige, tingnan naman natin ang kaliwang bahagi. Wow, may ilang mga kwarto pa pala. Pero isang malaking pasilyo lang pala ito. Mukhang ito ang naging banyo dati. Narito ang isang kwarto mismo sa gitna. Ay, ang ganda nito. Paborito ko ang kwartong ito dahil may sariling maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang laki ng banyo, mga pare. Tingnan nyo. Ang pangit pare. Lalo na, alam mo yun, may mga nagva-vandal dito na hindi pa na nga maganda yung graffiti. Ang ganda pa naman nito. Okay, mukhang may ka-share siya sa balcony mula sa isa pang kwarto. Titingnan natin yun mamaya. Pero grabe, ang ganda nito. Isipin mo, gumigising ka araw-araw na ito ang tanawin mo tuwing umaga. Ang laki ng likod bahay niya. Ang ganda talaga nito. May maliit pang gazebo dito. Magandang tambayan yun. Pwede kang mag-yusi o kaya mag-picnic ng kaunti. Nasa harap mo lang talaga yung mga alon. Pwede ka pang makapunta sa beach area. Nakapunta na ako sa iba't ibang mansyon, ngunit walang katulad nito. Kapag nasa loob, may nararamdaman kang kakaiba. Pero pag lumabas ka at nakita mong tila inabandona na ang bahay dahil nakatakip na mga bintana, bigla mong mapapansin ang magandang tanawin. Malapit lang din ang beach. Parang, bakit ganito? Kung akin to, ibebenta ko agad o aayusin ko. Isa to sa pinakamalupit na inabandonang lugar dahil sa lokasyon nito. Sang-ayon ako. Bukod pa ron, nakakabaliw na ilang taon nang inabandona ang lugar na to. Sinbi, ito ba sa amin ng kaibigan naming Silaw na nakapunta na rito noong 2023. 2 taon na palang inabandona ang bahay na ito. Hindi naman ito mukhang sira at madaling ayusin at iparenovate. Pero bakit wala pa rin bumibili nito sa magandang lokasyon? Tama ka, malapit sa bahay mo ang dagat. Naririnig mo ang alon at maganda ang iyong likod bahay. Hindi ko maintindihan. Talagang hindi ko maintindihan. Marahil ang kasaysayang nakaugnay sa lugar ang dahilan kung bakit walang interes ang mga tao. Huling kwarto na, tadaan tayo sa balkonahe para makarating doon. Maliit lang ito, nasa sulok ng mansyon. Malamang hindi ka nakakakuha ng sapat na sikat ng araw. Hindi kasing laki ng kwarto na tinignan natin kanina, pero maganda rin ang shower na nakakabit dito. Tara, pumunta tayo sa kabila at yun na yun. Yun lang ang kailangan nating talakayan ngayon. Malinaw na iba na ito. Sa palagay ko, isa itong napakalaking kwarto noon. Ang master bedroom, sigurado. Malamang dito natulog si Junior Capsula. Malamang to ang kanyang master bedroom. At grabe, nakita ko sa gilid ng aking mata ang banyo. Literal, ito ang banyo na nakakabit sa master bedroom. Grabe, siguradong napakaganda nito. At itong kwartong ito ay isang malaking shower room lang. Pwede kang magkasya ng maraming tao. Sabay-sabay kayong maliligo. Grabe, malamang may jacuzzi pa ito dati. Sobrang lupit. Marmol pa ang mga hagdan. Noong una, nandoon pa ang mga bintana. Hindi man nakaharap sa dagat, pero siguradong maganda pa rin ang tanawin. 2 lababo pa. Ito na siguro ang paborito kong parte ng mansyon na ito. Master bedroom lang siya. Ang ganda talaga. Gustong gusto ko yung banyo dito. Alam mo yon, tuloy-tuloy pa. Tingnan natin kung saan papunta. Ano kaya ang meron dito? Balcony lang pala. Alam kong sobrang liwanag, pero papunta yan sa balcony na tanaw ang harapan ng bahay. Alam mo yon, kung may bisita kang darating, madali mo lang silang makikita pag gising mo dito. Hindi masamang lugar. Hula ko dito nakalagay ang kama ni Junior Capsula. Yun, dito ko inilagay raw ang kama. O baka dito mismo. Pero ang gusto ko sa kanto na to ay may mga bintana na nakaharap sa dagat at makikita mo lang ang tanawin na ganito. Kahit isang kapat lang ang nakuha namin, isipin kung gaano sana kaganda ang tanawin kung hindi ito tinakpan.
Iyan ba ay isang satanikong ritual? Maraming buto ng ibon dyan, grabe. Anong nangyari dito? Baka parang isang ritual to o kung ano man. Gumamit sila ng ibon bilang alay. Nakakatakot yun. Iniwan mo ba ang ilaw na bukas o may iba ka bang ginawa? Akala ko may mga ilaw na naiwang bukas pero nag-check ako at wala naman. Patay silang lahat. Wow, grabe. Sobrang malas natin itong mga nakaraang araw. Sa totoo lang, malas talaga ni Josh to. Kilala to bilang malas ni Josh. Buong araw puro malas lang talaga. Naputikan at nasiraan ng kotse si Josh kaya hindi na ito umaandar ngayon. Sino ba ang nakakaalam kung bakit? Iniisip ng paranoid nating utak na baka yung tao sa likod natin ang may gawa nito. Literal na may sasakyan na itim na nakaparada lang sa likod natin. Sino ba ang nakakaalam kung ano? Ngayon, nagiging paranoid na lang talaga ako. Our mga dog walker ay tira na makatulong sa atin. Mabuti na lang itong mali ang aking pagkaparanoid. Tinutulungan tayo ng mga taong ito sa likod natin at napakabait nila. Laging may kasamang swerte sa malas. Kung wala sila ngayon, siguradong na-stranded na tayo. Kita mo, ano ang tsansa na 2 beses kang maipit sa magkaibang pagkakataon? Hindi talaga, sobrang malas natin o ako ang malas. Kaya ipa-jumpstart natin to kay Sal. Maraming salamat. Sige, sinasabalan natin ang sasakyan natin. Tumigil sa paggana ang baterya. Na-stranded kami dito pero buti na lang may mga naglalakad ng aso malapit dito at tinutulungan nila kami. Oo, ayos. Maraming salamat pare. Salamat. Ingat ka. Oo, salamat. Ingat ka. Buti na lang at nailigtas tayo mga pare. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa atin. Ito ang unang... Hindi tayo. Kasali ka na ngayon. Nandito ka na para dito. Oo, swerte ako na nakaligtas tayo. Totoo, patuloy mo lang dalhin ang iyong swerte kahit ano pa yan. Weird talaga nito. Talagang sobrang kakaiba nito. Salamat sa panonood ng buong video mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa isang napakagandang adventure noong araw na yon. Sobrang haba ng araw namin na puno ng malas at swerte ng sabay. Kung di mo pa napanood ang latest video na Ang Sumpang Road Trip, may magandang dahilan kung bakit ganoon ang pamagat nito. At ipinakita ko ang maraming insidente na nangyari, kaya siguradong panoorin ninyo ang Puerto Rico vlog kung hindi nyo pa ito napapanood. Sa tingin ko, ang paborito kong mansyon ay yung kay Junior Capsula. Talagang parang nasa isang pelikula ako ng Scarface habang inikot ko yung gusaling iyon. Tatapusin ko na po rito. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa suporta at magkikita tayo sa susunod na adventure. Salamat sa panonood.